Good morning po, good afternoon, good evening, welcome sa channel ko po. Ako ay si Tito Noise Vlogs po. Sana nasa mabuti po kayong kondisyon mga babayan ko. Nasa mabuti kayong kalagayan, mga titos, mga titas. Mga nanay, tatay, mga nanay, titos, mga titas, mga lolos, mga lolas, mga kababayan ko. Ako'y hindi naman ako nagdududa kay Senador Rapi Tulfo. Kaya lang kasi, 'di ba, yung nakaraan na hearing sa about sa PCSO, yung gusto niya makita o gustong isubmit ng gobyerno natin, particular ang PCSO and then the BAR para mag-jive sila yung mga nanalo ng lottery po, mga kababayan ko. Para saan po yung Republic Act 10173, also known as the Data Privacy Act of 2012, mga kababayan ko. Kaya may batas po tayo bilang isang pribadong mamamayan. Mas nga isang public official, kailangan din sigurong may consent ang bawat isa . Ang tanong ko lang sa PCSO, yung mga jackpot winners ba, kinuha nila yung consent? Kunyari ako, nanalo ko ng 100 million kasi nire-request ng Senado na kailangan isubmit yung mga names ng mga nanalo para magbabanggaan sila yung mga taxes sa BAR, sa PCSO. Nagpaalam ba ang PCSO sa mga nanalo ng jackpot? Inuulit ko, may consent ba? May written consent ba ang PCSO or ang BIR doon sa nanalo ng jackpot? Di ba? Okay lang kay Senador Rapi Tulfo sa akin, okay lang. I-check niya yon kung talagang magbabangga nga na itong yung last year na, kunyari, July 2023, ang nanalo is 7. Okay lang nga magbabanggaan yan, BIR at saka PCSO. Pag hindi nagbanggaan, pag 6 lang nakalista sa kanila, and then sa BIR is 7, ay may discrepancy, mga babayan ko. Pwede yung kaya lang, paano kung napunta yung alpha list sa mga hindi mabuting kamay, mga kababayan ko? Medyo di umano yung mga sindikato. Meron ba tayong sindikato sa gobyerno? Hindi ko lang alam. Kasi ang korupsyon dito talagang hindi pa masawat ang mga kababayan ko sa bayan natin . Meron at meron din, mga kababayan ko. Kay Senador Rapi Tulfo, wala akong duda, hindi naman korap yun . Kaya lang yung mga sinabmit na mga pangalan, kaya iba, ikaw, nanonood ikaw. Pag nanalo ko ba ng 50 million pesos, gusto mong i-disclose yung pangalan mo without your consent? What more pa kung yung nanalo ng 400 million, papayag ba yon na basta ibigay lang yung pangalan? Unless kung may court order. Ang problema, masisecure ba ang privacy mo? O sabi nila, confidential daw. Confidential daw. Isasabit niya . Ilan ang makakakita niya, mga kababayan ko? Ilan ang makakakita niya pag nagkaroon ng hearing? At saka executive session. Executive session na rin hearing . At saka sa PCSO, mga kababayan ko, medyo bumababa nga ang benta nila dahil doon sa nangyaring sa e-lottery na yan. At inamin din ng mga mismo taga PCSO, DICT, na pwedeng i-manipulate ang system. Meron tayong tinatawag na root access. Isa lang o dalaw ang pwedeng makapasok sa system. Ang sabi nila ng PCSO, ang general manager ang pwedeng pumasok sa system. Hindi natin alam kung anong gagawin nila. May nabalitaan na tayo po, USA Lottery, pumasok yung isang IT,
binago po yung system na kailangan may nanalo. Pero nahuli rin yung mga kababayan ko, nakakulong. Sa atin ba, makukulong yan? Di ba? Kaya nga may Privacy Act tayo para saan pa yun? Unless kung may written consent, yung winners, walang problema yan. Kaso kung nagpaalam ba nga sila lahat? Pagdating talaga sa pera, naku, napakahirap niya. Manalo ko nga ng 100,000 delikado ko na, 1 million, delikado ka. What more pa, hundreds of millions. Di ba? Dapat nagpaalam PCSO. Hindi ko lang alam kung nagpaalam talaga sila or ask for permission, kung humingi sila ng permission sa mga winners. Walang sinasabi sila. Kaya ako di ako papayag yan. Hindi ako papayag na bibigay yung pangalan ko na wala akong written consent. Unless talaga kung importante. Pero basta binigay mo lang yung alpha list ng ganun-ganun lang na walang written consent ng winners, nako, delikado yan mga kababayan ko. Maski sabihin nila confidential. Meron pa rito nga yung tawag dito, ang mga rights, 8 ang rights ng dun sa chapter na yung 10173, may 8 bahagi ro na na 8 rights that belong to data subjects, namely the right to be informed. Ayun, the right to be informed. Na-inform ba ang mga winners? In-inform ba ng PCSO? Di ba? The right to access. Ayan. The right to object. Sige. Pwede ako mag-object pala Kung ako yung pinaka-nanalong 400 million The right to erasure and blocking the right to rectify. May karapatan kang hindi pwede baguhin yan. Ako magdidesisyon yan. The right to file a complaint. Siyempre, binulgar na ng PCSO binigay na yung mga alpalis The right to damages and the right to data portability. Kailangan malaman siguro kung ano yung mga pinagbibigay nila. Hindi, kung sa PCSO kung bakit hindi kumanta yung mga hindi pumiyok yung mga winners? Kayo yung mga winners ng lottery. Alam ko, private citizen kayo. Pero kailangan, kayo, pumiyok kayo, magprotesta kayo. Bakit nyo ibibigay yung mga pangalan namin? Hindi ba napakadelikado yan? Dapat ganun ang ginawa Ewan ko lang kung ginawa ng PCSO talaga, pero para sa akin, hindi ako papayag niyan. Kaya Senator Rapi Tulfo, no problem. Sa iba, kung mapunta sa iba yung mga listahan na yan, hindi nila, hanapin nila yan, maybe, in the near future. Brad, ito pa rin nanalo ng 400 million pesos. Laki nito. Paano kaya natin magdidirensyaan? Magdidirensya tayo. Di ba? Dapat i-anticipate na rin kung ano mangyayari sa mga nanalo ng loto basta-basta ibibigay ng PCSO. Mali yun. Para sa akin lang mali shoutout muna tayo mga titos, mga titas Hindi pwedeng basta bibigyan mo na lang na walang paalam. Dito nga may pumasok, hindi pumasok. May kumutok nga sa amin i-interviewin daw ako. Kumatok. Sir, pwede po mag-interview. Tungkol saan po yan? Tungkol sa family. Ay, naku, sir, sorry, busy po ako ganun po. Sir, ano pangalan niyo po? Ayun, ni-reject ko, sabi ko, I will not give my name to you. Ganun. Umalis na yung mama. Ganun dapat. May right to object kayo, mga kababayan ko. Di ba? Ngayon mo na nakita, tapos tatanong yung pangalan mo. Right to privacy yun. Di ba? Sa mga, mga government institution, siyempre, SSS, alam ng pangalan natin, member tayo. Saan pa ba? Sa MBI, pag kumuha tayo, di alam nila kung saan tayo nakatira, pero hindi nila kagad ibibigay. Kaya nga, pag may mga ganyan na kukuha ka ng clearance, kailangan in person. You have to possess 3 valid IDs, government issue
Hindi basta-basta hiding pinagawa mo sa recto. Shoutout tayo ha. Ang isa-shoutout ko, 2 beses ko siya isa-shoutout mga kababayan ko. Kasi nakalimutan ko talaga ilagay yung pangalan niya eh. Taga Hong Kong din. Si Natasha, Mix Vlogs, Ate Ruby Vlog, Cherry Puppies Adventure, Oxystab, Shinjin Vlog Official, Michi Tigerfield, Shirley Mendrano Pamangkin, Jen Barona Vlog, Coach MB, Doc Juday, Mama Lynn Official, ang aming inaanak ni Shin, si si Simply Grace, mga kababayan ko, Amrena Vlog, Tess Sabala Official, Nanay Eva TV, Jovan De Motorista De Papaya De Calabasa, Principal Kim Mayang Vlogs, Eldon SK Vlog, Rebs SK Jamming Vlogs, A-Heart Purple, Junito Marinado, Myra T. Sanchez, Kapitek TV, Raya May Perolino, Tony Marsan, Lizelle Easy Mix, Dawigay, Angel Mix Vlogs, Kathleen, Chaps De La Cruz, Pearl DM, Arlene Hugs, Casablanca, Mami Niraj, Jessa Marie, 23 Vlogs, Baby Yashi, Eunice and Burgess Tandem, Malus TV, Food Trip, Ranger TV, ano pangalan nito? Guwapong Lalaksot, Jana Mix Vlogs, Benji Sanchez, si Opa, Angeline Longanson ng New Zealand, Dems Cake, Sweetie Cake Channel, sino pa ba to? Nuna, Wonder PH, Jurens Vlogs, Ella Kimo, Cindy Mini TV or Vlogs, Iris Neris, Jerry ng Saudi Arabia, Tara Ricat ng Israel, Evelyn Orase, Evelyn Official, si Simply Grace, ang inaanak ko ulit. Ate Isabel, Tess Padulina, Nina Lares Malorzano, Marites Coho, Kojos TV, Tita Marie, Angie of San Francisco, Ferdy Albino, Rosberg Adventure, Kabaternaga, Family Flower Vlogs, Jobis Official Channel, Charles Lumawig, Abo SKTV, Tita Pearl, si Aisa Cañete, Boss Anin, Girlie Mercer and Casey, Banana, Sarah Vlog, sino ba? Wala na. Si Farouk, nakalimutan ko na yun. Si Fariel, Farouk Fariel ba yun? Taga Saudi. Again, mga kababayan ko, para saan pa yung mga batas na yan kung hindi natin papairad yung Data Privacy Act 107, ano ba yun? 10731 na kailangan maging tayo, yung hindi natin basta ibibigay yung mga impormasyon na walang consent, o 10173 nga. Kung kayo ba, ang tatanungin ko, papaiba kayong ibigay ang pangalan nyo? Ay, kung kay Senator Rapi Tulfo, walang problema. Kung mapunta yan sa hindi mabuting kamay, kayo yung nanalo ng 300 million, kayo yung nanalo ng 400 million. Ito pala yung nanalo. Wow. Ano kaya ito? Paano natin didiskartehan to? Para sa akin lang, Para sa akin lang. Ang PCSO kasi, ewan ko ba? Medyo, at isa pa, isisingit ko lang, maraming nawalan pala ng trabaho. 2,000 na mga agents nawalan ng trabaho kasi dahil ipapasok nila yung iloto. Nag-object naman si Senador Rapi Tulfo. Kaya sana maibalik din yung mga 2,000 na agents na yun. Kasi doon sila kumikita. Alam niyo ba kung sino namuhunan ng mga lotto outlets? Most of them is OFW, mga retired OFW. Kailangan siguro may pagkakakitaan din yung mga nag-retired mga OFW. PCSO, ano yan? Tulungan nyo naman yan. Huwag nyo na ipapasok yung ilotong yan. Medyo di naman scrupulous system yan. According to Senator Rapi Tulfo. Don't forget to like and subscribe. Hit the bell notification para ma-update kayo sa akin mga video. Maraming salamat po sa inyo at peace sa inyo lahat. Mag-iingat. Bye.